Baka mapalitan itong import ng San Miguel Beer na si Ivan Asca pagkatapos tampakan ng Northport Batanguer ang SMB kagabi kahit wala silang import. Totoo hindi naglaro ito si Junmar Fajardo pati na iba pang rotation players ng SMB katulad nila Romeo, itong si Vic Manuel, si Jeron Teng at si Simon Enciso. Pero ganun pa man, hindi sila dapat natambakan nitong Northport Batanguer lalo na at alam naman natin na ang San Miguel Beer dapat kung titignan yung lineup mas malakas. At syempre, dahil nga ang Northport ay walang import. Pero ang nangyari, hindi nila napigilan itong si Arvin Tolentino, si Joshua Monzon, si Cade Flores at yung iba pang players na itong Batang Pier. Kaya ang nangyari nung bandang huli, natambakan ng SMB. Umabot pa nga ng 20 puntos ang lamang ng isang team na walang import at ang kalaban na isang powerhouse. Siyempre, ang titignan dito ay yung performance ni Ivan Asca dahil kung walang import yung kalaban, dapat mag-dominate ka. Lalo na at wala si Junmar Fajardo, siyempre, mas marami kang touches at mas marami kang oportunidad para maka-score. Pero ang nangyari, nanaig pa rin itong Northport Batanguer at yan ang dahilan kung bakit. Ngayon, siyempre, usap-usapan na baka palitan na dito si Ivan Asca. Siyempre, nakikita din sa game na yan na parang hindi maganda ang pagbalasa ng coach na si George Gallen. Pero kailangan din nating tandaan na kulang naman talaga sa players ng SMB. So malamang mas madaling palitan yung import. So yan ang tignan natin. Tandaan natin, hindi pa nakakaharap ng San Miguel Beer itong Magnolia, Ginebra, TNT. So ibig niya sabihin, lalong bibigat yung schedule nitong SMB. Kaya tignan natin kung anong pagbabago ang gagawin nila. Dahil kapag nagkasunod-sunod yung talo, delikado ang San Miguel Beer. Kaya huwag na tayong magulat kung sila ay magpalit na nga ng import sa Commissioner's Cup. Pagdating naman dito sa mga expansion teams o yung mga bagong team sa PBA, ang alam natin dyan, itong si Chairman Ricky Vargas, sinabihan na talaga itong si Commissioner Willie Marshall noong pang Oktubre na mag-open up na raw yung possibility na kumuha na expansion teams. Ang target daw ngayon ay 2 teams ang idadagdag. Pero sinabi ni Vargas na hanggang 4 ay kaya daw i-accommodate ng PBA. Siyempre sa ngayon, ang gusto kong liwanagin dito, itong mga teams na idadagdag ay hindi bibili ng existing franchise. So ibig sabihin, kapag may sumaling team sa PBA, hindi nila bibilin yung Terra Firma, Blackwater o ano pa mang kupunan. Ang mga team na to ay sasali at magdadagdag do sa numero. So, pwedeng maging 14 o 16 yung teams dito sa liga. Sa ngayon, depende kasi yan syempre dito sa magiging offer nila at syempre titingnan ng PBA yung kanilang financial capabilities. Pero ang nagiging problema kung bakit hindi pa rin makapagdagdag ng teams ngayon dahil syempre yung ibang mga kumpanya pinag-iisipan dyan, napakahirap bumuo ng competitive na team dito sa PBA. Lalo na kung ikaw ay magsisimula from scratch kumbaga. Kasi tignan nga natin yung Converge. Binili nga nila yung Alaska Aces pero ngayon nahihirapan pa. Paano pa kaya yung isang team na bubuo mula sa scratch? Ibig sabihin, hindi ka kukuha ng mga established ng players. Diyan sila mahihirapan talaga. Kaya hindi na nakapagtataka na kahit may mga kumpanya talaga na interesadong sumali dito sa PBA, ay nagdadalawang isip dahil ang hirap bumuo ng team dyan. At syempre hindi naman biro ang gagastusin mo, daan-daang milyon dito sa isang PBA team. At kung gusto mong manalo ng kampiyonato at labanan ng SMC at MVP, lalong lalaki gastos. Meron naman tayong good news dito sa Barangay Ginebra dahil mukhang gumaganda raw itong recovery ni Jeremiah Gray. Ibig niya sabihin baka mapaaga ang balik nito kaya ng inaasahan. Of course, alam nga natin na dapat daw baka 8 to 12 months na mawawala itong si Jeremiah Gray. Pero maganda raw yung nagiging recovery nito. So, ibig niya sabihin, baka mas mapaaga ang pagbalik ng wingman ng Barangay Ginebra. Siyempre, magiging good news ito dito kay Coach Tim Cone. Nakita naman natin kung gaano kahusay ngayon yung tandem nitong si Maverick Hanmisi at itong si Stanley Pringle. At kung meron ka pang LA Tenorio at sasamahan mo pa nitong si Jeremiah Gray, abay lalong lalakas yung backcourt nitong Barangay Ginebra pati na yung wings nila. And of course sa frontcourt nandyan si Stan Hardinger, si Jamie Malonzo and of course si Scottie Thompson.
So talagang dito natin makikita na mahusay talaga ang lineup ng Ginebra. Ang isa pang bentahin nila, of course, kapag nandyan na si Gray, magkakaroon sila ng isang matangkad na wingman na pwedeng mag-small forward, pwedeng maging shooting guard na magagamit ni Coach Timko sa iba't ibang posisyon. At isa pang advantage nito, ito ay may 3-point shooting na magko-complement ng maganda dito sa laro ni Jamie Malonzo. So sa ngayon, yan ang tinitignan ng Barangay Ginebra at syempre, hindi naman nila mamadaliin yung pagbabalik ni Jeremiah Gray dahil gusto nila siguraduhin na kapag ito ay bumalik na ito ay talagang handa na maglaro at hindi na magkakaroon ng tinatawag na injury ulit. Nakita naman natin syempre yung huling injury ni Jeremiah Gray nga, hindi naman siya na-contact ng ibang player kung hindi aksidente lang talaga at ang nangyari nga nagka-ACL, PCL, MCL. Pero ganun pa man, mukhang maganda ang nagiging resulta. So asahan natin na baka mapaaga pa ang pagbalik nitong si Jeremiah Gray. Sa ngayon, doon sa mga nagtatanong kung ano na ba nangyari dito kay Robert Bolick ay wala pa rin balita dahil nagne-negotiate pa rin daw sila nitong Northport Batanguer. So ibig niya sabihin, mukhang wala pa rin pagbabago doon sa status. At ang tanong nga ngayon kung sino daw ang mauna, ang pagbabalik ni Robert Bolick o kaya nitong si Mikey Williams. Sa ngayon, alam naman natin, hindi katulad nung kay Mikey Williams, mukhang okay naman daw ang nagiging takbo ng negosasyon at nag-uusap itong si Bolick at ang kampo ng Northport Batanguer. Siyempre, nagkakatalo yan pagdating doon sa negosasyon, ito sa haba ng kontrata at ito sa iba pang partikular. Pero ganun pa man, mukhang okay naman daw nagiging takbo nito at sinabi ng Northport Batanguer na handa silang maghintay sa pagbabalik nito si Robert Bolick. At hindi rin daw totoo yung balita na maglalaro sa ibang local league ito si Bolick at kung siya ay maglalaro dito sa PBA pa rin. Tandaan natin ang rights ni Bolick ay nandito pa rin sa Northport Batanguer kung siya ay maglalaro dito sa Pilipinas. So ibig niya sabihin hindi siya pwedeng kunin ng ibang liga, for example ng MPBL o ng PSL para doon sila maglaro dahil ang rights ni Bolick ay nasa Batanguer at hindi nila yan syempre basta-basta pakakawalan. So abangan na lang natin kung ano magiging resulta nito. Ang maliwanag dito, itong Northport Batanguer, kahit wala si Robert Bolick, maganda nagiging performance. Tinalo nga nila itong San Miguel Beer kahit wala silang import dahil sa husay ng nilaro nitong si Arvin Tolentino, Joshua Monson, si Cade Flores at yung iba pa nilang players. Sa ngayon, itong si Coach Bonetan mukhang happy siya dito sa nagiging laro nitong Northport Batanguer at sinabi rin niya na gagawin nila ang lahat para masiguro na sila ay mananalo kahit wala pa dyan si Robert Bolick. Sa ngayon, asahan daw natin na ito si Bolick eventually magbabalik yan dito sa Northport Batanguer. Pero kailangan din natin siyempre siguraduhin na kailangan sa maayos na kontrata. Shoutout kay Zarex Bigeha, Alan Henry Gonzalez, Edwin Carmona Jr., Ronald Berbosidad, Enju, Dexter Domer, Rico Olarte. Binabati din natin si Romeo Conchada, Jonald Malyari, Joseph Pineda, si OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, RG Bueno at Dalina family, Jordan at John Reedy Malanta, Sid Maria, Kagabot Katsakino Tukusin, si Jonel Alagon, Jordan at John Reedy Malanta at Sid Maria. Pinapati din natin si Dionisio Mercado, Ireneo Salangsang, Enju, Donel Santiago, Joshua Giray Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Michael D, Junjun, Angie, Patpat at P-Boy Matas at si Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa.